Kabayan, kumusta? Welcome sa OFW Ako podcast channel. Kung saan pag-uusapan natin ang buhay abroad. Hindi lang trabaho, kundi diskarte, mindset, at kung paano ka talaga unlad. Ngayong episode, pag-usapan natin yung medyo masakit na reality. Bakit nga ba maraming OFW ang matagal na sa abroad, pero parang hindi pa rin umaangat? Kung matagal ka nang nagtatrabaho sa ibang bansa, pero parang paulit-ulit pa rin ang takbo ng buhay. Trabaho, padala, bakasyon. At pagkatapos balik uli. Baka ito na yung episode na kailangan mong mapakinggan. Hindi lang ikaw ang nakakaramdam nito. Marami ring OFW ang nagsasabi. Ang tagal ko na dito pero parang wala pa rin akong ipon o negosyo. Alam ko namang hindi ka tamad. In fact, masipag ka. Mapagbigay at handang magsakripisyo para sa pamilya mo. Pero minsan, baka hindi na rin sapat kung panay effort lang. Baka kailangan mo din ng tamang direksyon at mindset. In this episode, pag-usapan natin ang 4 na dahilan kung bakit maraming OFW ang nahihirapan umangat at paano ito pwedeng baguhin. Unang dahilan, walang malinaw na long-term plan. Madaling sabihin na para sa pamilya ko ito. Pero kapag walang malinaw na plano, mauwi lang lahat sa cycle. Trabaho, padala, expenses. Tapos balik na naman sa wala. The question is hanggang kailan? Kung gusto mong umangat, hindi lang basta mag-ipon. Dapat may direksyon. Kailan mo gustong umuwi for good? Magkano ang target savings mo? At anong negosyo o investment ang gusto mong simulan? Because if you don't have the plan, kahit anong sipag mo, hindi ka makakawala sa pagiging OFW. Pangalawang dahilan, lifestyle inflation. Habang lumalaki ang sweldo, lumalaki din ang gastos. Deserve ko ito mindset. Kailangan new phone, branded bag, and of course mas malaking padala. Walang masama mag-reward sa sarili. Pero kung lagi mong ginagawa, ang pera mo dumadaan lang sa kamay mo. Tandaan, ang tunay na reward ay kapayapaan sa future mo. Hindi lang ginhawa ngayon. Subukan mo ang simpleng rule. 70% needs, 20% savings at 10% rewards. Simple lang yan pero game changer. Pangatlong dahilan. Kulang sa financial education o mentor. Yes, hardworking ka. Pero sino nagturo sa'yo mag-manage ng pera? Sa school ba? Sa agency? Baka naman wala talaga. Kaya natural lang na mahirapan sa investing, budgeting, o entrepreneurship. And the good news is, pwede mo naman itong matutunan. Paano? Pwede kang makinig sa mga podcast na tulad nito. Or watch finance videos. At syempre, read books. Simpleng paraan lang kung tutuusin. Kaya walang masama kung susubukan mong gawin. Dahil in reality, sa pag-manage ng pera, it is not inborn talent. Skill yan na pwedeng matutunan. Pang-4 na dahilan. Takot sumubok ng bago. Takot mag-invest, takot magsimula ng negosyo, at ayaw lumabas sa comfort zone. Yung mindset na baka malugi. Well, it's normal at hindi kita masisisi. Hindi ko naman sinasabing mag-quit ka sa trabaho. Pero subukan mo ito. Alamin ang iba't ibang paraan ng pag-invest at pagsisimula ng maliit na negosyo. Ang kaalaman nasa tabi mo lang. Nandyan ang internet, Facebook, at syempre, andyan din ang YouTube. Ang unang investment mo ay ang oras at effort mo. Kapag may alam ka na, simulan mo sa maliit. Huwag mong gawing komplikado. Basta magsimula ka. Kaunting lakas ng loob at tiwala sa sarili lang. Parang pag-abroad din yan. Kaya ka nakarating sa kinalalagyan mo ngayon ay dahil sumubok ka at umaksyon. Kaya habang may lakas at resources ka pa, simulan mo na. At bago ko tapusin ang podcast na ito, kabayan, bilang isang OFW, hangad natin na makasama ang ating mga mahal sa buhay sa ating sariling bansa. At para makapag-for good ka, kailangan mo ng savings, investments o negosyo na susuporta sa iyo sa Pilipinas. Ito ay pwedeng ma-achieve kung may malinaw kang exit strategy. At mangyayari lamang ito kung ang pagsisikap mo ay sasamahan mo ng malinaw na goals, tamang diskarte at mindset. Tandaan, kabayan.
Ang tunay na tagumpay ng OFW ay hindi lang makaalis, kundi yung makauwi rin ng handa at permanenteng makasama ang pamilya.